iyong mga salita na magiging gabay namin, Panginoon, sa araw-araw naming buhay upang magkaroon po kami ng mas malalim na pananampalataya at malalim na relasyon sa iyo, Panginoon. Lord, alam po namin na kami po ay hindi karapat-dapat sapagkat patuloy kami nagkakasala, patuloy po kami nagkakamali. Kaya naman, Lord, nanginigluhod po kami, nangihingi na iyong awa at habag, kapatawaran, Panginoon, sa amin po mga nagawang kasalanan, sa isip, sa salita at sa gawa. Sa aming mga pagkukulang, Panginoon, sa mga bagay na nagawa namin na hindi ayon sa iyong kalooban. Patawad, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa paghanap po namin ngayong araw na ito, pakalinisin niyo po, Panginoon, ang aming kalooban, ang aming puso at isipan upang ang bawat salita na maririnig namin, Lord, ay tumimo po sa bawat puso at isipan upang ito po, Lord, ang aming maging gabay upang mamuhay kami ng ayon sa iyong kalooban. Kaya naman, Lord, gamitin mo po ako, Panginoon, upang maging daluyan, Panginoon, ng iyong mensahe na nais mo pong iparating sa aking mga kapatid na naririto. Alam namin, Lord, na ito po hindi nagkataon sapagkat ito ang iyong plano. Plano mo po ito, Lord, ngayong araw na ito. Kaya naman, Lord, pahiran po ninyo ng iyong banalalanis na aking mga labi upang mamumutawi lamang dito ay iyong mga salita. Lord, please, lukuban niyo po ako ng iyong malabay na pakpak upang kayo po ang makita, marinig at madama po sa akin sa oras po ng aking pagtayo, Panginoon. Kaya naman, Lord, ang mga susunod na sandali ay pinagkakatiwala namin sa iyo na ikaw po ang kikilos. Ngayon pa lamang, Lord, ay nagpapasalamat na po kami sa katagumpayan ng gawain po ngayon araw nito, Lord God. Kaya naman, Lord, ang lahat ng ito inaangkin na po namin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Ibinabalik po namin sa iyo, Lord. Papuri, pasasalamat, kabiwalhati, pagdakila. To God be the highest glory. In Jesus' name we pray. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ang mabuting balita ng ating Panginoon ay ayon kay San Marcos, Kabanata 7, talata 14 hanggang 23. Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, "Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain pumapasok sa kanyang bibig, kundi dahil sa lumalabas dito. Makinig ang may pandinig." Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na siya sa bahay, siya'y tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinghaga. "Pati ba naman kayo ay hindi pa rin makaunawa?" tanong ni Jesus. "Hindi ba ninyo alam na hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain ipinapasok niya sa kanyang bibig? Sapagkat hindi naman iyon pumapasok sa kanyang puso, kundi sa tiyan, at pagkatapos ay idudumi. Sa ganitong paraan, ay pinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaaring kainin. At sinabi rin niya, ang lumalabas sa tao ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangalunya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkainggit, paninirang puri, pagmamayabang, at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso at dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. I will trust you.
Sige po, batiin natin yung ating mga katabi. Kapatid! Isang mapagpalang hapon sa iyo. Maraming salamat po Panginoon sapagkat narito po tayo muli upang tayo po'y magsama-sama na magnilay ng kanyang mga salita. Amen po. Amen. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon sapagkat simula pa lang, damang-dama na natin ang kanyang presensya. Amen. Damang-dama na natin ang kanyang pag-ibig. Amen po ba? Amen. Mga kapatid, hayaan niyo naman po muna na kayo po ay aking batiin ng isang Happy New Year. Habol po ako kasi January pa naman po. Amen? So Happy New Year po sa inyo. At sa sobrang bilis ng panahon, sa darating po na Sabado, ay Pebrero na. Amen? Ibig sabihin, Valentine's Day malapit na. Ibig sabihin, buwan ng Pebrero, buwan ng Pebrero ay buwan ng mga puso. Amen. So, kamusta po ang inyong mga puso, mga kapatid? Sige, tanungin natin yung ating katabi. Kapatid! Kamusta ang iyong puso? Ano ba ang laman ng puso mo ngayon? Amen. Puso. Bakit puso? Sister Louie, ano po ba ang puso? Ang puso daw po ay bahagi ng ating katawan na ginawa ng Diyos para sa pananampalataya at pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Ibig sabihin, kung ang puso daw po natin, ang nilalaman ay pananampalataya sa Diyos, pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, ibig sabihin, ang puso natin ay napaka-dalisay. Dalisay, walang bahid, walang dungis, malinis. Amen po. Ngayon mga kapatid, pagnilayan po muna natin ngayon, kamusta po ba ang kalagayan ng ating puso? Dalisay po ba ang ating mga puso? Malinis po ba ang ating mga puso? Kaya naman, ang ating pagninilayan ngayon, malinis na puso ng isang lingkod. Amen. Malinis po ba ang ating mga puso? Siyempre po mga kapatid, bakit po ba natin dapat chinecheck ang ating mga puso? Bakit po ba? Kasi bilang tayo po ay nakakakilala sa ating Panginoon at naglilingkod sa ating Panginoon, chinecheck natin yan parati. Kasi tayo po ay tinitingnan ng mga tao sa paligid natin kung tayo po ba ay sinasabuhay natin ang salita ng Diyos. Kung tayo po ba yung mga ginagawa natin o yung mga sinasabi natin ay ayaw po ba sa kalooban ng Diyos? Amen po? So tanungin po natin ang unang tanong, ano-ano po ba ang ilan sa mga dapat gawin upang magkaroon ng malinis na puso ng isang lingkod? Una, linisin ang mga basura sa puso. Parang bahay lang. Siyempre po, pag madumi, pag may basura, ano po dapat natin gawin? Lilinisin. Ang sabi po sa Santiago chapter 4 verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ng isip. Ibig sabihin, linisin. So, paano natin malilinis? Kailangan alamin po muna natin ano po ba yung mga basura na maaaring nasa puso natin. Dapat, bago natin malinis, di ba po sa bahay, alam natin, madumi ang plato, kailangan natin maghugas. Madumi ang sahig, kailangan natin magwalis. Ngayon po, alamin natin, ano po ba yung mga basura sa ating mga puso na kailangan nating linisin. Siyempre, unahin na natin yan. PGH. Alam niyo po ba yun? Hospital? Hindi po. PGH. Puot. Galit. Hinanakit. May umabol pang letter S. Sama ng loob. Amen. Mga basura po yan sa ating puso. Amen po ba? Sister Urgie, alam mo ba? Galit na galit ako dyan sa teacher ko. Kasi binagsak niya ako. Ang tanong, kailan pa ba yan? 30 years ago. Diyos ko, Lord. Basura na talaga yan sa puso. Brother Ephraim, so mga ano
sa puso. Amen po. Ano pa ba? Isa pa po, inggit. Yan. Inggit, basura sa puso. Yung nagnanais tayo ng mga bagay nang wala tayo, na nakikita natin sa ating kapwa. Amen. Lord, yung kapitbahay ko, bago na naman ang TV, 75 inches. Ako, 45 inches lang, hindi nga nagsisimba yun eh. Amen. Paghahangad ng meron ng kapwa natin na gusto natin, inggit po yun. Amen. Yung hinahanap natin, yung wala sa atin at nais nating makamtan dahil nasa kapitbahay natin, inggit po yun. Ano pa po ba ang mga basura? Siyempre, pagiging reklamador. Wala pa man din, nagre-reklamo na. Hindi pa alam ang gagawin, nagre-reklamo na. Sabi nga ni Brother John, kung natatandaan po ninyo, huwag daw po tayo maging paniki. Ba't ako? Ba't ako? Ba't ako na naman? At siyempre, huwag po tayong maging ibon. Bago yun, ibon. Bakit po? Ano bang sabi ng ibon? Wait lang. Kaya huwag po tayong maging ibon. Amen po ba? Amen. Wait lang yan. Ano pa po ba? Siyempre, yung agam-agam, pag-aalala, pagkabalisa, basura sa puso po natin yan. Wala na naman kaming pambayad sa tubig. Mapuputulan na naman kami. Hindi pa putol, mapuputulan na. Amen. Wala kaming pambayad sa ilaw. Naku, may mapuputulan na naman kami. Naputulan kasi inamin mo na, inangkin mo na mapuputulan eh. Pag-aalala, pag-agam-agam, basura po yan sa ating mga puso. Ngayon ang tanong, yung mga bagay na yan, ng mga basura na yan, paano po ba natin lilinisin yan? Unang-una, magsisi at talikuran ang mga nagawang kasalanan sa mga kasalanan na nagpaparumi sa ating puso. Sabi po sa Mateo chapter 3 verses 1 to 2, nang mga panahon iyon, dumating si Juan na tagapagbautismo sa ilang ng Judea at nagsimulang mangaral. Ganito ang kanyang sinabi, magsisi kayo at talikuran ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos. Isa pa po, unang 1, chapter 1, verse 9. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin niya tayong lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Ibig sabihin, magsisi at talikuran ang mga kasalanan na nagawa. Paano po ba tayo magsisisi? Paano po ba natin gagawin ang pagsisisi? Siyempre, unang-una po, kailangan kilalanin po muna natin yung ating mga pagkakamali. Aminin po muna natin ang ating mga kasalanan. Yung pag-amin po natin sa mga kasalanan na gawa natin, tanda po yan ng pagpapakumbaba o kababaang loob sa harapan ng ating Panginoon. Amen po. Minsan kasi nagmamatigas pa tayo. Di ba po? Hindi natin inaamin. Sino po naman ang maaamin sa pagkakamali? Di ba lagi naman tayong walang mali? Lagi tayong tama? Amen po. Pangalawa, syempre po, paghingi ng tawad. Pag tayo po ay humingi ng tawad sa mga nagawang kasalanan natin, ito po ay pagpapakita na nais nating maging matuwid. Amen. Ibig sabihin, gusto natin na itama tayo sa mga mali natin, mga likong gawa natin o kasalanan natin, kaya tayo humingi ng tawad. Amen. Ang paghingi pa rin po ng tawad, syempre po, kababaang loob yan. Ibig sabihin, malinis ang puso mo kasi mababa ang iyong kalooban. Pangatlo, pagbabago ng puso. Ibig sabihin po mga kapatid, ang pagsisisi ay mula sa puso. At hindi lamang po tayo ay basta hihingi lang ng tawad. Dapat po may pagnanais tayo na baguhin ang ating puso. May pagnanais po tayo na baguhin ano ba yung laman ng ating puso. Amen? Yun po ang lubusan ng pagsisisi sa mga kasalanan na nagawa natin. Amen po ba?
Siyempre po, at sang sabi, magsisi at talikuran. Talikuran ang mga kasalanan. Paano po ba natin gagawin talikuran ng ating mga kasalanan? Siyempre po, kailangan natin umiwas sa tukso. Amen. Umiwas tayo o tukso. Layuan mo. Hindi po, dapat tayo po ang lumalayo sa tukso. Amen po ba? Amen. Ano pa po ba? Lubusang pagtalikod sa kasalanan. Di ba po pag tayo po ay tumalikod, ito po ang ating harapan, ito ang ating kasalanan. Ang talikod, si Jesus ang pagtalikod. Pero kapag tayo po ay bumalik sa harapan, binalikan lang natin ulit ang ating kasalanan. Hindi po lubusang pagtalikod yun. Amen po ba? Narinig ko po itong kwento na ito sa akin po, mother-in-law po sa aking binan po na si Sister Mama Fe. Yung baboy daw po pala, kapag ka pinaliguan daw po ang baboy, wala pang 1 minuto, babalik na daw po yan ulit doon sa kanyang dumi. Kasi, yun po ang kalikasan ng baboy. Yung maging marumi siya. Amen? Kahit liguan mo daw yan, babalik at babalik daw yan. Baboy po yun. Siyempre tayo bilang mga anak ng Diyos, kaya nating talikuran ang ating mga kasalanan. Amen po ba? Amen. Amen. Palapakan po natin si Lord. Pangalawa po, magpatawad sa mga taong nagkamali sa iyo. Bakit po ba natin kailangan magpatawad? Bakit po ba? Bakit po ba natin kailangan magpatawad? Kasi unang-una, utos ng Diyos. Amen. Utos na ni Lord. Sabi ko nga po kanina, nagmamatigas pa rin tayo. Amen. Minsan nga po yung kasalanan natin, balik ko lang po, yung pagkakamali natin, kasalanan natin, kapag daw yan po ay hinahanapan natin ng justification o palusot o dahilan, tanda po yan ang pagmamataas sa ating Panginoon. Amen. Ngayon po, yung pagpapatawad, utos po ng Diyos na kailangan nating sundin. Minsan matigas pa tayo, sabi ni Lord, magpatawad ka na. Hindi, Lord. Masakit ang ginawa niya sa akin. Kung gusto niyang patawarin ko siya, lumapit muna siya sa akin. Tsaka ako siya patatawarin. Amen? Amen po ba? Amen. Amen. Sabi po sa Ephesians chapter 4 verse 3, sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Amen. Utos ng Diyos. Magpatawad po tayo. Pangalawa, bakit po ba natin kailangan magpatawad? Kasi po ang pagpapatawad ang magpapalaya sa ating mga sarili. Amen. Pag nagpatawad po tayo sa mga taong nakasakit sa atin, hindi po siya ang magiging malaya, kung hindi tayo ang magiging malaya. Amen po. Sa tuwing makikita natin o maaalala natin yung taong nagdulot ng sakit sa atin, lalo lang pong bumabalik ang sakit. Lalo lang pong kinakalkal niya yung hapdi, yung kirot na naitulot sa inyo. Imbis na nagpatawad tayo, isang beses sa sakit lang, paulit-ulit pa. Hanggang sa dumating na, tayo na ang biktima. Lord, ang sakit-sakit Di ba po? Pag nagpatawad po tayo po ang makakalaya sa ating, tayo po ang mas gagaang ang pakiramdam, tayo po ang mas magiging malinis ang ating mga puso. Amen po ba? Palapakan po natin si Lord. Sabi po sa Mateo chapter 6 verse 14, sapagkat kung ang pinapatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong amang nasa langit. Kailangan daw po magpatawad tayo kasi gusto nating maibsan, pawiin yung sakit na naranasan natin. Kaya nating burahin kaya natin burahin yung kasalanan. Parang whiteboard marker po yan. Yung whiteboard po ay whiteboard po, di ba? Kapag ang whiteboard po, ginamitan natin pansulat ay pentel pen o permanent, kahit anong klaseng bura natin dyan, hindi po yan mabubura. Kahit gamitan pa natin ng mga sabon yan, hindi basta-basta mabubura. Meron mabura man, may matitira pa rin. Pero kung yan ay gagamitan po natin ng whiteboard marker, kahit kamay mabubura po natin yan, ganun po ang dapat ang ating pagpapatawad. Amen.
Amen po. Tayo din po ang mahihirapan kapag nananatili yung sakit dyan sa ating puso na yan po ay magiging basura sa ating puso. Amen po. Bakit kailangan natin magpatawad? Kasi paggaya kay Kristo. Ayon po sa Efeso chapter 4 verses 31 to 32. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mangbubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Si Kristo po ay nagpatawad sa lahat ng taong nakasakit sa Kanya. Pinatawad niya lahat na nagpahirap sa Kanya. Hindi siya nagkaroon ng sama ng loob, pinanakit. Bagkus, pinatawad niya pa sa pamamagitan ng Kanyang pag-aali ng Kanyang sarili. Alam ko po mga kapatid, hindi po magiging madali magpatawad. Amen. Napakahirap po magpatawad. Pero kailangan po natin magpatawad. Kasi ang pagpapatawad po ay mahalagang bahagi ng ating espiritual na buhay at relasyon sa ating Panginoon. Kung nais po natin magkaroon tayo ng lubusang pakikiisa sa ating Panginoon, kung meron po tayo nakaalitan, kung meron po nakagawa ng kasalanan sa atin, magpatawad na po tayo. Amen. Dahil po ang pagpapatawad po mga kapatid, ang pagpapatawad po, ito po ang kalooban ng ating Panginoon. Dahil ang kalooban po ng ating Panginoon ay mag-ibigan po tayo. Amen. Sabi niya po, di ba, ibigin mo yung kapwa gaya ng pag-ibig sa iyong sarili. Amen. So paano po tayo patatawarin? Tayo po aminin natin, nagkakamali at nagkakasala pa rin tayo sapagkat hindi po tayo perpekto. Dahil iisa lamang po ang perpekto, si Jesus. Amen. Pero pag nakita ng ating Panginoon yung ating pagnanais na maging malinis ang ating puso, gustuin natin na tayo po ay magpatawad, hindi po imposible. Amen. Dahil ang pagpapatawad po ay pagpapakita ng ating pag-ibig sa Diyos. Kasi sinusunod natin ang Kanyang utos. Ang pagpapatawad ay pagpapakita ng pag-ibig sa ating kapwa. Amen. Kung gusto natin na tayo po ay patawarin ng ating Panginoon, magpatawad po muna tayo. Amen po ba? Amen. Palakpakan po natin si Lord. Magsisi at humingi ng tawad sa mga nagawang kasalanan at humingi ng tawad sa mga nagkasala sa atin. Pagpapakita po ito ng kababaang loob. Kababaang loob na sabi ng Panginoon sa Santiago chapter 4 verse 6. Ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas at pagpapalain ang may kababaang loob. Amen po. Ibig sabihin, magsisi tayo sa kasalanan natin, hingi natin ng tawad, magpatawad tayo, pagpapalain tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. Sa una, kung nais natin magkaroon ng malinis na puso bilang isang lingkod, linisin ang mga basura. So alam na po natin yan mga kapatid, mga basura. Bakit po ba natin kailangan linisin yung mga basura na yan? Siyempre po, sabi ko nga kanina, tayo po ang tinitingnan. Baka mamaya makarinig po tayo, pa-amen, amen, ang sungit naman. Pa-praise the Lord, napakatapang. Pa-hallelujah, hallelujah, hallelujah, kaaway ang kapitbahay. Amen. Kaya mga kapatid, suriin natin ang ating laman ng mga puso. Baka may mga basurang nanandyan na hindi natin napapansin. Kailangan na nating linisin. Kailangan nating itapon ang mga basura na yan. Amen po? Amen. Amen. Pangalawa, una po, di ba, para magkaroon ng malinis sa puso, linisin ang puso, ilinisin ang mga basura. Pangalawa, bantayan. Siyempre po yung puso natin, kailangan natin bantayan ang dalawang entry point ng ating puso.
Sister Louie, ano po ba yung entry point? Entry point, yun po yung pintuan, daanan ng ating puso. Kasi di ba sinabi po doon sa ating binasa, hindi po ang pinapasok natin sa ating bibig ang maaaring pagparumi sa atin sa harapan ng Diyos, kundi yung ipinapasok natin sa ating mga puso dahil yan po ang lalabas sa puso, yan po ang ating gagawin, yan po mga bagay niyan, yan po ang maaaring magpabanal at magparumi sa atin sa harapan ng ating Panginoon. So ano po ba yung dalawang entry point na yan? Nadadaanan ng ating puso, papunta sa puso, na kailangan nating bantayan. Una, tenga. Amen. Pangalawa, mata. Amen po. Papasok sa tenga, papasok sa puso. Papasok sa mata, diretso sa puso. Amen po. So paano po ba natin? Paano po natin babantayan ang ating tenga? Siyempre po, kailangan natin piliin ang ating pinakikinggan. Hindi po si Aling Marites. Hindi po si Aling Marisol. May mga bago pa bang pangalan? Sila lang po ang kilala ko. Si Marife. Amen. Hindi po sila. Pipiliin po natin ang ating pinakikinggan. Amen po. Dapat po ang pinakikinggan natin yung magbibigay sa atin ng positibong pananaw. Ang pinakikinggan natin yung makakapagpalago ng ating pananampalataya. Ang pinakikinggan natin yung makakapagpalinis ng ating puso. Amen po ba? Pangalawa, siyempre po, maging mapili sa kasama. Amen. Kasi po, yung kasama po natin, pwede po yung maraming binubulong-bulong-bulong. Abay, kailangan po natin pakinggan mabuti. Kung yan po bang yan ay binubulong-bulong sa atin, tama po ba? Amen. Pag hindi po tama, alam na po natin na dapat natin gawin. Iwasan na po natin yan. Kasi kailangan natin pag-ingatan eh. Pag pumasok sa tenga natin, yan bababayan sa puso natin. Ang sabi po sa Mateo chapter 4 verse 4, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, kung pipili tayo ng ating papakinggan, saan po ba tayo makakarinig ng salita ng Diyos? Sa misa at sa gawain ng ating Panginoon, gaya po ngayong araw na ito. Amen po? Sa pamamagitan po ng pakikinig ng salita ng Diyos, mababantayan po natin ang ating puso. Kasi po, pag salita ng Diyos ang pinakikinggan natin, yan po lagi natin pinakikinggan, didikdik po yan sa puso natin. Yung basura dyan, lalabas yan. Ayaw na kasi ng malinis eh. Yung basura, di pa po. Pag malinis ang puso, aalis ang basura na yan. Amen? Dahil ang salita ng Diyos, yan po yung magiging buhay natin. Yan yung magiging gabay natin. Yan po yung magiging daan. Upang tayo po magkaroon ng malinis sa puso para kung salita ng Diyos ang nasa puso, pag lumabas ng puso, lumabas sa ating mga gawa, kabanalan. Amen po. Amen. Palapakan po natin si Lord. Sabi po natin kanina, pagpili ng mga kasama. Tama po ang ating mga sinasamahan, mga kapatid. Narito po tayo sa isang community na kung saan iisa po ang ating pananampalataya. Iisa po ang ating kaluluwa. Amen po. Iisa po ang ating pinaglilingkuran ng ating Panginoon. Siya, yung katabi po natin, hindi tayo ilalayo sa ating Panginoon. Bagkus, ilalapit pa tayo kay Lord. Amen po ba? Amen. Sige nga po, tingnan nyo nga po yung mga kapatid katabi ninyo. Ayan. Sigurado po ba na tayo po, yan po ba, ilalapit tayo sa ating Panginoon? Amen po. Palapakan po natin si Lord. Siyempre po mga kapatid, kung lagi po nating tataniman po ang ating puso sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, huwag po tayong a-absent sa gawain ng ating Panginoon. Amen? Sabi nga po ni Brother John, pag tayo po ay uma-attend sa gawain ng ating Panginoon, nag-charge tayo 100%. Amen? Dapat 100% ang charging natin. Pag umabsent tayo, lobat na. Amen po?
Paano, Sister Louie, kung na-late? Siyempre, hindi pa rin full charge kasi na-late. Paano naman, Sister Louie? Hindi umabsent, hindi na-late, kaya lang natutulog. Tingnan nyo nga po, may natutulog po ba? Amen, praise the Lord. Palakpakan po natin si Lord. Ito pa naman po yung oras de peligro. Amen. Ito pa naman po yung oras na kung saan baka merong bumitaw na dyan. May bumibitaw na po ba? Ayun, si Adi. Amen po. So, paano po natin matataniman ng salita ng Diyos ang ating puso upang manatiling malinis kung bibitaw po tayo sa gawain ng ating Panginoon? Kung tayo po ay a-absent, kung tayo po ay malilit. Kaya sabihin sa katabi, kapatid, huwag kang a-absent ha. Huwag ka nang malilit ha. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Pangalawa, bantayan ang dalawang entry points. So una, tenga. Pangalawa ay mata. Sabi po sa Joshua chapter 1 verse 8, huwag mong kaliligtaan basahin ang aklat ng kautusan. Pagpulay-pulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng pagbabasa ng mabuting aklat. Maraming salamat. Pagbabasa ng salita ng Diyos. Amen po. Ang tanong, lahat po ba tayo ay may Biblia? Taas po ang kamay na may mga Biblia. Ang tanong, binubuklat ba yan o napupuno na ng alikabok? May alikabok. Praise the Lord. Kung hindi man po natin mabitbit, di ba po sabi po ni Ninong Ding, ni Brother Ding, siya daw po ay may 10 Biblia. Dahil hindi na mabitbit ang 10 Biblia, lahat yun po ay nasa kanyang cellphone. So pwede naman po tayo mag-download ng Biblia po sa ating mga cellphone upang patuloy po tayo makakapagbasa ng mga salita ng Diyos. Amen po? Hindi lamang po Biblia ang dapat natin basahin. Siyempre po, binabasa po natin yung mga aklat na magbibigay sa atin ng inspirasyon. Amen. Yung mga sambahay, sambuhay, amen po. Yung mga leaflets po na nanggagaling sa ating mga simbahan, basahin po natin yun. Kasi po magbibigay po yan ng inspirasyon sa atin positibong pananaw kapag tayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos. Amen po. Pagka positibo ang ating pananaw, positibo po ang pumupunta sa ating puso, nagiging malinis ang ating puso, malinis ang lalabas sa ating puso, malinis din po ang ating gagawin. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. Siyempre po ang isa pa, pipiliin ang pinanonood ng mata. Sa dami na po na mga social media po, dahil po sa digital na po ngayon, cellphone, may TV, may ginagamit na po ng mga digital. Pipiliin po natin ang pinapanood natin. Amen? Lalo na po ngayon sa Facebook, pag nanood po tayo ng isang Reels, yung isang pinanood natin, algorithm po daw ang tawag doon. Kung halimbawa, nanood tayo ngayon na nagti-TikTok pasayaw-sayaw. Kada bukas natin ng cellphone, ng FB natin, abay puro TikTok at puro pagsasayaw na ang makikita natin. Amen. Pero kapag ang pinanood natin sa Facebook ay yung mga pare, si Father Orbos, napakarami po mga pare ngayon. Amen. Na pwede po natin pakinggan, panoorin sa Facebook. Pagbukas po natin ng Facebook, dahil sa algorithm, yun din po ang patuloy natin mapapanood at mapapakinggan. Amen po ba? Amen. Palapakan po natin si Lord. Siyempre po, may isa pa. Nanonood pa po ba kayo ng pelikula? Hindi na mahal na no? Opo. Tsaka lalo ngayon sa pelikula, yung yung pinaka-recent lang, na parang pagsamba kay Satanas. Siyempre, kailangan maging aware po tayo doon. Kailangan bantayan natin yung mata natin, bantayan natin yung binabasa natin, bantayan natin yung mga pinapanood natin. Baka kasi naliling lang na tayo ng kalaban. Amen?
Hindi natin naiisip, hindi natin naaalala, yung kalaban po ay nandyan na sa tabi natin. Sabi nga po ni Brother D, gininong din ko po ito narinig. Sa mga sugalan, inuman, isang kalaban lang ang nagbabantay. Bakit? Kasi sigurado na siya kanya yon. Amen. Pero sa mga gawain na ito, sigurado ako hindi lang isa ang nagbabantay. Marami. Amen. Baka nga 1:1. Depende pa kung gaano tayo kabanal. Amen po. Baka kung tayo po ay nagpapakabanal, baka 3 pa yung nagbabantay sa atin. Amen. Kasi gusto niya tayong maakay. Amen. Kaya babantayan natin ang ating pinapanood, ang ating pinakikinggan, yung mga pulong-pulong na yan. Baka mamaya hindi natin alam, kalaban na po ba yan? Palaban na po pala yan. Amen po. Palapakan po natin si Lord. So linisin ang ating puso, alisin ang mga basura. Pangalawa, bantayan ang 2 entry point ng ating puso, mata at ang ating tenga. Siyempre po, kapag tayo po ay may malinis na puso bilang isang lingkod, may pagpapala po ang ating Panginoon sapagkat tapat siya sa kanyang mga pangako. Una, inililigtas ng Panginoon. Sabi po sa mga Awit chapter 7 verse 10, ang Diyos ang aking sanggalang, inililigtas niya ang may pusong makatarungan. Pag ang puso po natin ay makatarungan, ibig sabihin tayo po ay nagmamahal. Tayo po ay mapagmahal. Bakit po? Kasi ang pagiging makatarungan po, tayo po ay fair, tapat, just, hindi nang lalamang, hindi nang daraya. Amen. Since tayo po ay tapat, malinis, makatarungan, iingatan tayo ng ating Panginoon. Sa niya tayo iingatan. Iingatan na tayo po ay masaktan. Iingatan tayo na tayo po ay huwag makasakit. Amen. Amen po ba? Palakpakan po natin si Lord. Iingatan tayo ng ating Panginoon. Kaya yung bantay na yan na nagbabantay sa atin, kung tayo po ay may malinis sa puso, iingatan tayo dyan sa kalaban na yan. Hindi po yan makaka-interfere. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin si Lord. Pangalawang pagpapala na ipagkakaloob ng ating Panginoon, may lubos na kagalakan at kapayapaan. Mga Awit chapter 97 verse 11, sa tapat ang pamumuhay ay sisinag ang liwayway. Sa dalisay namang puso, maghahari kagalakan. Filipos chapter 4 verse 7. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kaya maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Tandaan po natin mga kapatid, ang ating Panginoon ay nangungusap sa may kagalakan at payapang puso. Amen. Dahil kapag nangusap ang ating Panginoon at payapa po tayo, payapa ang ating puso, mauunawaan natin ang kanyang mensahe. Amen. Mauunawaan natin ang kanyang mga sinasabi. Nauunawaan natin anong nais niyang iparating sa atin, anong nais niyang ipagawa sa atin. Pero kung yan ay may basura, maunawaan ba natin si Lord? Amen. May kagalakan na kahit ano pa man ang dumating sa atin, pagsubok man yan, yung mga maaari natin maging kagalit, maging kaaway, pero dahil sa kabutihan ng ating Panginoon, iniingatan tayo at syempre, magiging magalak pa rin tayo. Amen po. Pag nakita natin yung tao nakasakit sa atin, aba, kayang-kaya natin ngumiti. Kasi di ba sabi natin kanina, nagpatawad tayo. Kahit yan ay humarap sa atin, kaya natin ngitian. Kayang-kaya natin kausapin. Amen po. Dahil malinis ang puso natin, may kapayapaan at may kagalakan. Amen po ba? Palapakan po natin si Lord. Pangatlong pagpapala ng ating Panginoon para sa may malinis na puso na lingkod, mararanasan ang kabutihan ng Diyos. Awit 73 verse 1, kay buti ng Diyos sa taong matuwid, sa lahat ng tao ang puso'y malinis. Napakaraming bagay po o mabubuting bagay ang nais iparana sa ating ng ating Panginoon. Pero hanggang may basura ang ating mga puso, hindi niya po kayang gawin yan. Napakaraming mabubuting bagay ang nais niyang ibigay sa atin. Amen po. Kasi pangako niya yan eh.
Pero hanggat may basura ang ating puso, hindi niya po yan maibibigay. Amen. Kaya manatili pong malinis ang ating mga puso at ipaparanas niya sa atin ang lahat ng kabutihan. Actually, mga kapatid, to be honest, hindi pa man natin hinihingi, binibigay niya na. Amen. Hindi pa man po natin sinasabi sa kanyang ating mga pangangailangan dahil malinis ang ating puso, nababasa ng Panginoon ang laman ng ating puso, ibinibigay niya na sa atin. Amen. Hindi pa man natin ibinihingi sa kanya, pinagkakaloob na sa atin ng ating Panginoon. Isipin po ninyo, meron po ba dito sa atin na hindi nakakakain sa loob ng isang araw? Wala. May merienda pa. AM snack, PM snack, midnight snack. Amen. Meron po ba dito sa atin na iisa lang po ang pares ng ating mga damit? Mamayang gabi, balalaban para susuotin kinabukasan. Wala. Ibig sabihin, sobra po tayong pinagpapala. Ibig sabihin, pinaparana sa atin ng ating Panginoon ang kanyang kabutihan. Kasi po, the fact po na nandito tayo ngayong lahat, nagnanais tayo magkaroon ng malinis sa puso. Amen po. Palakpakan po natin si Lord. Pang-apat, makikita at makakatagpo ang Diyos. Mateo chapter 5 verse 8, pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mga kapatid, alam naman po natin kung bakit tayo umaaten sa gawain ng ating Panginoon upang makinig ang salita ng Diyos. Kasi sa dulo, gusto natin magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Gusto natin makasama natin ang ating Panginoon. Yun po yung ating focus. Amen po. Dahil gusto natin makasama ang ating Panginoon dahil dito sa lupa, napakahirap na po ng buhay. Kailangan pa po ba sa kabilang buhay ay napakahirap pa rin? Siyempre po ayaw na po natin yun. Kaya nandito tayo, nagsusumikap, makapakinig na salita ng Diyos, maging malinis ang ating puso dahil nagnanais tayo makasama natin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, lagi po natin pagninilayan, ano po ba laman ng ating puso? Mga kapatid, hindi ko naman po sinasabi na ako po ay perfecto. Siyempre po, bilang likod din po ng ating Panginoon, meron din po akong lumang buhay. Sa lumang buhay ko po, ako po ay napakamaldita. Walang buhay. Napakamaldita po. Hindi po ako pumapayag na ako po ay matatalo. Lagi po ako panalo. Gusto ko po, lagi ko pinaglalaban yung karapatan ko. Lagi ko pinaglalaban yung ako ang tama. Kahit na kailan hindi ko nakita ang mali ko. Kasi gusto ko ako yung tama. Yun po yung aking lumang buhay. Pero nung tinawag ako ng ating Panginoon upang maglingkod sa Kanya, nakakahiya kay Lord. Naiya ako sa Kanya. Kasi ang pangit ng ugali na yun. Pinaranas sa akin ng ating Panginoon yung magkaroon ng ganong pag-uugali. Kasi para ma-realize ko sa sarili ko at para masabi ko sa inyo na huwag niyong gagayahin. Nasabi ko sa inyo, pinaranas sa akin ni Lord yon para baguhin niya ako kasi kung hindi niya pinaranas sa akin, wala akong ipapatotoo sa inyo. Wala po akong mai-share. Wala po natin si Lord. Wala po akong mai-share sa inyo. Siyempre po, bilang likod ng ating Panginoon, sinusubok pa rin naman po tayo. Sabi nga po nung Sunday ni Ninong Ding, tayo daw po ay may likas na ugali sa ating puso. Kasi po may pakiramdam tayo may damdamin tayo, dinikha tayo ng ating Panginoon na may damdamin. Normal na tayo po ay masaktan, normal na tayo po ay magalit, normal po yan kasi tao po tayo. Pero nagiging mali kung yan ay mananatili sa ating mga puso. Amen. Sa oras po na tayo po ay sinusubok, ako rin po, sinusubok pa rin po ako dyan. Pero po, sa paghingi, pagsisisi, talagang sobrang pagsisisi sa ating Panginoon, dalawang naunawaan ko na nakakaya kay Lord yung ganong pag-uugali. Sobrang sisi ako, nanghingi ako ng tawad sa ating Panginoon, at hanggang ngayon, nanghingi ako ng tulong sa Kanya, na ako'y bigyan niya ng puso mapagmahal, mapagunawa, at higit sa lahat, yung mapagkumbaba. Amen. Amen. Palapakan po natin sa Lord.
Hindi ko po sinasabi, pero po mga kapatid, narito po tayo upang magbigay po, upang tayo po ay magpalakas ng ating pananampalataya, magpalakas ng ating kalooban, magpalakas lakas ng galing sa ating Panginoon, upang sa pagdating ng panahon na subukin kung ano man yung nandyan sa puso natin na hindi natin mabitawan, eh matutulungan po tayo ng ating Panginoon na mabitawan natin yan at hindi na natin babalikan pa kahit kailan. Amen po. May paalala po ang ating Panginoon. Kawikaan chapter 4 verse 23. Ang puso mo'y ingatan mabuti at alagaan pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Puso po ang ating buhay. Diyan nakasalalay ang ating sasabihin. Diyan nakasalalay ang ating gagawin. At kung ano man ang lumabas dyan, yun po ang titingnan ng ating Panginoon. Amen. Kung ang puso po natin ngayon ay punong-puno ng basura, paano makakapasok ang ating Panginoong Yesus sa ating mga puso? Alam na naman si Jesus pa ang magsabi sa mga basura, excuse me po, tabi-tabi po. Dapat po linisin na natin ang ating mga puso. Pag nilinis natin ang basura ng ating puso, makakapasok po ang ating Panginoon at siya po ang maghahari sa ating puso. Amen po. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, magsipo po tayo na maayos. Sige po mga kapatid, magsipo po tayo ng maayos. Dumulog po tayo sa ating Panginoon. Alam naman po ng Panginoon, kaya tayo narito kasi lumalapit tayo sa Kanya. Dumudulog tayo sa Kanya. Kasi mga kapatid, aminin natin kay Lord, hindi naman natin kaya mag-isa eh. Naisin man natin magbago, hindi natin magagawa mag-isa. Kailangan natin ang tulong, habag at awa ng ating Panginoon. Kailangan natin ang tulong ng banal na Espiritu upang mapagtagumpayan natin, upang maging lubusan po ang ating pagbabago. Hindi po magiging madali, alam ko po yun kasi pinagdaanan ko. Kaya naman mga kapatid, idulog natin sa ating Panginoon. Ano po ba yung nais natin ilapit sa Kanya upang tayo po ay magkaroon ng malinis sa puso? Alalahanin natin ano ba yung nagpapasikip sa ating dibdib. Yung basura sa puso na yan na maaari nagtutulot din sa atin ng karamdaman. Yung basura na yan na nagtutulot ng pighati sa ating mga puso, sa ating kalooban. Yung basura na yan na nagpapasikip ng ating dibdib. Kung bakit hindi tayo lubusan makalapit sa ating Panginoon. Yung mga basura na yan na nagiging dahilan kung ba't hindi makapasok si Jesus sa puso natin. Hingi natin ang tulong kay Lord. Kung paano ba natin sila bibitawan. Kung paano ba natin tatanggalin yung mga basura na yan. Kasi aminin natin kay Lord, pinapahirapan tayo niyan eh. Aminin natin kay Lord na mahirap yan eh. Aminin natin na hindi naman natin talaga kaya mag-isa. Kaya inanihin natin yung tulong, awa at habag ng ating Panginoon. Jesus, bawat sulok ng puso ito, pinipili ito'y luhatain, tanging sa'yo lamang inihain. Narito ang puso ko, naghihintay sa'yo. Naghahanap ng paglilinis mo.
pagdulog sa iyo, Panginoon. Pakalinisin mo, Lord, yung aming mga puso. Pakalinisin mo, Lord, ang bawat sulok ng aming mga puso upang kami po'y maging karapat-dapat na humarap sa iyo, Panginoon. Upang kami karapat-dapat na maglingkod sa iyo, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami. Kung may mga tao kami na hindi pa na hanggang ngayon, hindi pa namin kaya mapatawad, Lord, please. Bigyan mo po kami ng lakas. Lakas ng pananampalataya ng galing sa iyo upang ang pagpapatawad ay maibigay po namin sa mga taong nagdulot ng sakit sa aming mga puso. At Lord God, tulungan niyo po kami, Panginoon, na yung mga nagpapahirap sa amin, yung mabilis magalit, mabilis magtampo, maging reklamador, Lord, please, pakialis mo na sa amin ito, Panginoon, sapagkat ayaw namin ito, Lord God. Kung ano man ang pag-uugali na meron kami na hindi ayon sa iyong kalooban, na hindi kalugod-lugod sa iyo, Lord. Lord, please, pakialis mo na ito, Lord. Yung mga basura nandito sa aming mga puso, Lord. Pakalinisin mo, Lord, ang aming mga puso, Lord. Hindi po namin ito kaya mag-isa, kaya naman, Lord, dumudulog kami sa iyo na tulungan mo kami, Panginoon. Tulungan mo po kami na mapagtagumpayan po namin sapagkat nagnanais kami, Panginoon, na magkaroon ng dalisay at malinis na puso, Panginoon, upang ikaw ang pumasok sa aming mga puso at ikaw ang maghari sa aming mga puso. Lord, alam namin yung mga hindi magaganda ugali namin, nakakahiyang humarap sa iyo, Lord. Kaya naman, Lord, pagindapatin mo kami sa aming paglapit sa iyo, Panginoon. Magindapatin mo po kami na pagtulog sa iyo, Panginoon. Kaya naman, Lord, kung ano man po mga kahilingan, Lord, ng aking mga kapatid na naririto, Lord, kagalingan man sa kanilang mga karamdaman, Lord, ipagkaloob mo po sa kanila. Solusyon, sagot sa kanilang mga katanungan at mga pagsubok, Lord, please, mangusap ka sa kanila upang mapagtagumpayan nila, Lord, ang pagsubok na meron sila ngayon, Panginoon. At nawa, Lord, please, pakalinisin ang kanilang mga puso upang magkaroon sila ng pananampalataya sa iyo, Panginoon, at malalim na relasyon sa iyo, Lord God. At sa pagdulog namin sa iyo, Panginoon, gamitin mo po akong daluyan ng iyong banal na langis sa ipapahay ko sa aking mga kapatid na narito, Panginoon. Ikaw po ang kumilos, Lord God. Ikaw po ang kumilos, Panginoon. Manatili na lang po kayo nakaupo, mga kapatid.